Hi, Miss Jane. I'm Luke from Bacoor, Cavite. Avid listener ng iyong channel. Gusto ko rin pong magbahagi ng aking kakaibang kwento na naganap 5 taon na ang nakalilipas. Tungkol ito sa amin ng aking ninang na best friend ni Mama. Nasa 3rd year college na ako noong maganap ito at saktong semestral break. Isang araw noon, pagkagaling ko sa basketballan ay sinabi sa akin ni Mama, "Lucas anak, parating na si Ninang Katrina mo. Nagpapasundo sa airport." Sabi ko naman, bakit susunduin pa? Marami naman ng taxi doon. Di mag-taxi na siya papuntang terminal ng bus. Di ba taga Pampanga naman siya? Sabi naman ni Mama, "Hoy Lucas, wag ka ngang balasubas magsalita tungkol kay ninang mo. Baka nakakalimutan mo, noong nagipit tayo ay siya ang nagbigay ng pang tuition fee mo. Tapos yung mga rubber shoes mo na pang basketball mo, sa kanya rin galing." Sabi ko naman, ano po ang gusto niyong gawin ko? Sunduin ko siya tapos ihatid sa terminal? Hindi, aarkilahin niya raw ang van natin kasama driver at ikaw ang magdadrive. Hanggang Pampanga po? Hindi rin, hanggang Baguio. Ang layo naman nun ma. Sabi naman ni Mama na mataas ang boses. Bakit? Itutulak mo ba ang van hanggang Baguio? Hindi naman yata. Kung makareklamo ka, akala mo hindi ka pa nakakapag-drive mula rito hanggang Baguio? Magaling ka lang kapag mga tropa at mga chicks ang kasama mo. Pero kapag tungkol sa hanap buhay natin, mareklamo ka. Sa ayaw at sa gusto mo, ipagdadrive mo si ninang mo papuntang Baguio. Teka mo, bakit Baguio? Di ba taga Pampanga siya? Nakabili raw siya ng rest house roon. Unang beses niyang mararating roon sa loob ng 8 years. Kaya kailangan niya ng assistant roon at kasama. Kahit mga 1 week ka lang doon, kailangan mo lang hintayin na makaset up siya roon. Tapos kapag okay na siya, pwede ka na umuwi rito. Sige po. Kailan ba? Bukas ang dating niya. Kaya linisin mo na ang van at magpagas ka na rin ng full tank. Sagot natin ang gas at toll fee. Malaki ang binayad ni ninang mo. Yun ang ipangbabayad natin sa tuition fee mo sa pasukan. Maliban doon, magbibigay pa raw siya ng hiwalay na pera sa'yo para sa pagsama mo sa kanya doon ng ilang araw. Okay po. Akin na ang pera na panggas. Magpapagas muna ako bago ko yung linisan. Sagot ko pa, tapos umalis na agad para magpa full tank. Kinabukasan nga ay sinundo ko na si Ninang sa airport sa Pasay o sa Naiya. Nakatayo lang ako sa arrival habang hinihintay siya. Ang ine-expect ko ay simpleng babae lang ang makikita ko. Kasi simple lang naman ang itsura ni Nina Cathy sa mga picture nila ni Mama. Pero nung tawagin ako ay nagulat ako. May kulay ang buhok niya na parang blonde na may pagka-brown. Tapos napakaputi niya rin at naka-heels na mataas. Hi Lucas, mabuti at hindi ka na late ng dating. Sabi pa naman ni Mama mo, palaging tanghali ka na kung magising. Medyo napaaga po ang gising ko ngayon. Pinatulog kasi ako ng maaga ni Mama kagabi. Kasi nga raw po ay magmamaneho ako ng matagal ngayon. Salamat Lucas ha, sa pagpayag mo na ihatid ako hanggang Baguio. Hintayin lang natin ang balikbayan box ko, tapos pwede na tayong umalis. Pero bago tayo bumiyahe ay kumain muna tayo. Gusto kong kumain ng bulalong baka. May alam ka ba? Opo Ninang, meron po. Sagot ko naman. Noong maipakarga na nga namin ang mga box sa van ay agad na kaming umalis. Nagtungo muna kami sa Malate, Manila kung saan ako may nakitang restaurant na may tindang bulalo. Nakita kong todo higop ng sabaw si Ninang at sabik na sabik talaga siya sa kanyang mga kinakain.
Noong makatapos ay sabi niya, "Tara na." "Sige po." "Uy Lucas, pasensya ka na ha. Matutulog muna ako sa biyahe ng kahit 2 oras. Mahaba naman ang biyahe natin, kaya magpapahinga muna ako. Napuyat rin ako sa biyahe eh. Magalaw kasi ang eroplano. Panay ang turbulence kaya ang hirap makatulog ng malalim." "Okay lang po, Ninang." Hinayaan ko na lang siyang matulog sa tabi ko. Nakadecline ng halos pahiga ang upuan niya. Kaya habang mahimbing ang kanyang tulog, ay nagagawa kong pagmasdan ang napakaamo niyang mukha. Si Ninang ay 35 years old na. Pero kung titignan mabuti, ay para lang siyang 25 years old. May tangkad na 5'6", balingkinita na ang pangangatawan. Maputi, makinis, at gifted na bagay na yon. At kita ko na ang kalahati noon dahil sa suot niyang tube na pinatungan lang ng cardigan jacket. Dahil sa nalilihis ang cardigan kaya malayo kong natititigan ang mga magagandang tanawin na meron siya. Napakaputi niya sa bahaging iyon. Parang bigla tuloy akong nakaramdam ng kakaibang init sa loob ng van at tila ba gusto kong makita ang dulo ng mga iyon. Pero pilit kong pinipigilan ang aking sarili. Ninang ko siya at kung tutuusin ay para ko na siyang pangalawang ina. Maliban pa roon, habang nasa Canada siya, panay ang pagpapadala niya ng regalo sa akin, gaya ng t-shirt, polo shirt, pantalon at sapatos. Kaya masasabing pangmapigatan ang porma ko palagi kapag may lakad dahil iyon kay Ninang. Makalipas ang 3 oras na biyahe ay nagising siya. Sabi niya, "Lucas, hanap ka muna ng kainan, yung hindi masyadong matatao. Nasi-CR din ako eh." "Okay po, Ninang." Sagot ko naman at naghanap ng restaurant. Noong makahanap ay siya lang ang bumaba. Naiwan lang ako sa sasakyan. Ilang saglit pa ay lumapit na siya sa akin. Sabi niya, "Oh, bakit nandyan ka pa? Kakain tayo rito." Kakain po ba tayo? Akala ko po makiki-CR ka lang." "Naku, hindi. Nagugutom rin talaga ako." Sagot niya. Kaya bumaba na rin ako at sumunod sa kaniya sa loob. Umorder ako ng sinigang na baboy. Samantalang siya ay iyong kare-kareng baka ang order. Laman at balat ng baka ang kasama roon. Nag-enjoy naman akong kumain. Para lang akong nasa vacation road trip dahil chill lang ang pagmamaneho. Walang pressure at panay pa ang kain. Noong makatapos kami kumain, ay umalis na kami. Saglit lang kaming nagkwentuhan, tapos natulog na naman siya. Hanggang naroon na kami sa daang paliko-liko. Doon na siya nagising at napapahawak sa hawakan sa itaas ng bintana. Makalipas ang ilang oras, ay naroon na nga kami sa Baguio. Siya na ang nagtuturo kung saang street ako liliko hanggang sa makarating kami sa unit niya. Isa iyong single detached na bahay na medyo malawak ang area ng lupa. 2-story ang bahay at malapad na terrace sa itaas. May bakod na pader at mataas na gate, kaya masasabing mukhang safe naman siya roon at hindi basta-bastang mapapasok ng magnanakaw. Bago kami dumating roon, ay may dinaanan kaming bahay kung saan namin kinuha ang susi. Pagkarating roon, ay siya na ang nagbukas ng gate. Tapos saka ko ipinasok ang sasakyan sa loob. Sabi niya, "Wow, my home sweet home." Ang katas ng aking pawis at paghihirap sa abroad. Sabi ko naman, "Hindi ka na ba babalik ng abroad, Ninang?" "Hindi na siguro. Mag-a-apply na lang ako bilang nurse sa mga hospital rito o di kaya private nurse na stay out. Ayoko na sa abroad. Kapag na-homesick ka ay napakahirap.
Samantalang rito kapag nalungkot ako, isang sakay lang ng bus pwede na ka umuwi sa amin sa Pampanga. O di kaya, dumalaw sa inyo ni mama mo sa Bacoor. Pakibaba mo na ang mga box ko dyan. Tapos mamayang gabi, kapag nakapagpahinga na tayo, ay dahan na natin ang pagbubukas. Pagkapasok ko sa bahay niya, ay may mga appliances na. Lahat bago. Naka-plastic pa nga. Ninang, sino bumili ng mga appliances mo? Di ako. Pero nakisuyo ako sa binayaran kong caretaker. Sila ang bumili tapos ipinakabit na rin. Kaya nga rin malinis na sa lahat. Titirhan na lang at gagamitin. Umakyat kaming dalawa sa taas. May 2 kwarto iyon na parehong malapad. May mga kama na iyon, pero wala pang sapin. Tapos, noong magbukas ako ng cabinet, maraming nakatambak na mga pansapin at unan na naka-plastic pa. Lahat talaga ay bago. Sabi niya, "Tara Luke, mamalengke muna tayo at mag-grocery ng mga kailangan natin. Wala pa tayong makakain dito eh." "Sige po." Sagot ko pa at nagtungo muna kami sa SM Baguio. Matapos mabili ang lahat ng kailangan, ay umuwi na agad kami. Si Ninang ang nag-asikaso ng pagluluto sa kusina, habang ako naman ang nagbubukas ng mga balikbayan box niya. Napakaraming lotion, shampoo at sabon panligo. Iniligay ko yoon sa isang tray, saka dinala sa banyo. May malaking cabinet kasi sa banyo na mukhang intended paglagyan ng mga bathroom toiletries. Pasado 9:00 ay nasa 2nd box pa lang ako. Sabi ni Ninang, "Kumain muna tayo Luke, siguradong gutom ka na. Nagugutom na rin kasi ako eh. Marami pa tayong oras para dyan. At maliban dyan, mamimili pa tayo sa SM sa mga susunod na araw ng mga kulang pa rito sa bahay." "Okay po." Sagot ko naman at lumapit na sa lamesang kainan sa kusina. Nakita kong seafood pasta ang niluto niya. May hipon, tahong at squid na halo iyon at napakaraming cheese na inilagay, kaya malapot ang sauce. May white wine rin na nakalagay sa sosyal na wine glass. My first meal in my house. At masaya ako dahil ikaw ang kasama ko ngayon sa aking first meal. Ine-expect ko kasi na magiging mag-isa ako rito sa first week ko. Mabuti at pumayag si mama mo na isama kita rito. Huwag ka mag-alala. Alam kong medyo masama ang loob mo na sumama rito. Babayaran naman kita. 10K for 2 weeks. Pero kung 1 week lang, ay bibigyan kita ng 3K. Ano, okay ba sa'yo ang 2 weeks? Bigla ako napaisip tuloy. In 2 weeks, magkakaroon na ako ng 10K. Tapos kapag 1 week ay 3K lang. Parang hindi sulit kung 3K lang ang maiuuwi ko. Sabi ko naman, okay na po sa akin ang 2 weeks. Good. At dahil dyan, may additional bonus ka. Plus iPhone pa yun. Natuwa naman ako dahil magpo 4 years na ang cellphone ko. Regalo pa sa akin iyon ni Papa noong magtapos ako ng high school at hindi pa rin napapalitan. Tapos ngayon, mapapalitan na nga. iPhone pa. Sige, kain ka lang na kain. Marami akong niluto. Siya nga pala, ayos lang ba sa'yo na hindi tayo nagkanin ngayon? Opo, ayos lang po. Hayaan mo, bukas ay sinigang na salmon ang pantanghalian natin. Matapos namin mananghalian, ay siya na rin ang naghugas ng mga pinagkainan namin. Sabi niya, "Saglit lang Luke ha, maliligo lang ako. Kanina pa ako init na init." Wika niya at umakyat na sa 2nd palapag. Noong bumalik siya ay nakasuot ng manipis na silk dress at napakababa ng taba sa harapan. Napalunok tuloy ako ng laway sa aking nakikita. Sabi niya, "Sige na,
Maligo ka na muna. Tapos, pagkababa mo ay mag-iinom tayo. Wine lang naman. Pero kung gusto mo ng beer ay pwede rin naman. Yun nga lang, ikaw bibili. May tindahan naman sa labas. Sabi ko naman, sige po, beer na lang. Ako na ang lalabas. Sagot ko pa, dahil mas trip ko talaga na pamparelax ang beer kaysa wine. Pakiramdam ko, hindi nakakalasing ang wine. Para lang akong umiinom ng juice. Pagkapasok ko sa banyo, ay sinalubong ako ng mabangong halimuyak ng mga shampoo at conditioner na ginamit ni Ninang. Napakabango talaga, pero may bagay na umagaw ng atensyon ko. Yung mga panloob niya na pinagbihisan, naroon sa isang tray nakalagay. Inilak ko muna ang pintuan bago ako bumalik sa tray. Dahan-dahan ko iyong kinuha at tinignan. Mukhang mamahalin ang brand noon dahil kakaiba ang itsura at parang silk ang tela. Namalayan ko na lang ang sarili ko na inaamoy ko na iyon. Kakaiba ang amoy. Hindi mabaho, pero may kaunting personal scent. Napapikit pa nga ako habang inaamoy iyon. Subalit nagulat ako noong biglang nagsalita si Ninang sa may pintuan. Look, bilisan mo dyan. Baka magsara na ang tindahan. 10 PM na. Pupunta lang ako sa kwarto para kumuha ng pera. Okay po. Wika ko at dali-dali nang ibinaba ang hawak kong tela. Saka nagmadali sa paliligo. Noong matapos akong makaligo ay diretso na ako sa baba. Inabutan niya ako ng 500 pesos pambili ng beer. Bumili na rin daw ako ng chips na gusto ko. Kaya naman, agad na akong lumabas. Pagkabalik ko, ay sinimulan naming mag-inuman. Red Horse ang binili ko at sobrang lamig noon, kaya pareho naming na-enjoy. Naglagay pa kami ng yelo sa pitchel, kaya mas lalo iyong naging malamig. Noong una, ay mga simpleng topic lang ang mga pinag-uusapan namin. Hanggang sa lumalim. Sabi ko, Ninang, wala kang boyfriend? Meron sana. Maayos ang usapan namin na after 8 years sa Canada ay uuwi na kami. Bibili ng bahay at lupa dito sa Baguio. Magpapakasal at dito na sa Baguio maninirahan. Kaso, mukhang sa paglipas ng panahon ay ako na lang ang may gusto sa pangarap na yon. Nagkaroon na siya ng ibang pangarap noong naroon na kami. At hindi na ako kasama sa pangarap na yun. Ano pong nangyari? May naging pasyente siya na isang model. Naging close sila sa isa't isa habang naka-admit iyon sa hospital na pinagtatrabahunan namin. Hanggang sa bigla siyang nakipag-usap sa akin ng masinsinan. Nakikipag-break na. Binawi niya sa akin ang binigay niyang engagement ring. Tapos, lumipat siya ng ibang hospital na pinagtatrabahunan para malayo sa akin. Pakiramdam ko ay gumuho ang mundo ko. Noong nagsimula pa lang kami sa aming mga pangarap ay perpekto naman ang lahat. Kaso nagbabago pala talaga ang tao kapag nasa ibang bansa na at ibang lahi ang nakakasalamuha. Mahabang pagkukwento niya pa habang tumutulo ang luha. Sabi ko na lang, hayaan niyo po. Siguradong makakatagpo rin kayo ng lalaking para sa inyo talaga. Sabi niya naman, naku, hindi na ako umaasa roon. Ang pangarap ko na lang ngayon ay magkaroon ng anak. Kaso mukhang malabo yun dahil wala akong boyfriend. Kaya baka mag-ampon na lang ako. Huwag po kayong mag-alala. Sa ganda niyong yan, ay tiyak marami pang mahuhumaling sa'yo. Sabi niya naman, talaga? You really think that I'm beautiful? Oo naman po. Kung ako ang tatanungin, ay parang nasa 25 years old lang po kayo. Naku, Luke ha? Binubola mo ako. Nalaman mo lang na bibigyan kita ng iPhone, may mga paganyan-ganyan ka ng banat.
Naku, hindi po ganun, Ninang. Totoo po ang sinasabi ko. Seryosong wika ko pa. Sabi niya naman, promise? Totoo ang sinasabi mo? Seryosong tanong niya habang mapungay ang mga mata na nakatitig sa akin. Yes, Ninang. Promise. Sagot ko naman. Nakita kong natahimik siya at tila sa mga labi ko na nakatitig. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Tapos noong 3 pulgada na lang ang distansya namin ng aming mukha ay sabi niya, ano ba itong nangyayari sa akin? Marami na yata akong nainom. Tara, ihatid mo na ako sa kwarto ko at nang makatulog na tayo. Wika niya, sabay atras. Muntik pa siyang mahadusay dahil sa biglaan niyang pag-atras. Kaya hinabol ko siyang hawakan sa bewang bago pa siya matumba. Nakatingin pa kami sa isa't isa bago ko siya naitayo. Tara na po, Ninang. Iaakyat ko na po kayo. Baka madulas pa kayo sa hagdan. Wika ko pa. Tapos umakbay na siya sa akin at inalalayan ko na siya sa kanyang kwarto. Sabi niya, Luke, ikuha mo naman ako ng damit na bihisan. Ha? Kakabihis niyo lang po ng damit ah. Basta, gusto kong magpalit ng damit. Kaya naman wala akong nagawa. Nakaupo siya roon sa kanya kama habang ako naman ay nakatalikod sa kanya at namimili ng damit sa cabinet. Noong makapili na ako ng t-shirt na white at pajama ay muli akong humarap sa kanya. Nagulat naman ako sa aking nakita. Nagtanggal na pala siya ng mga sagabal. Nakaupo pa rin siya pero nakapikit. Ano ba yan, Luke? Bakit ang tagal? Reklamo niya pa. Paano hindi ako magtagal? Napatitig pa ako sa mga magagandang tanawin na aking nakikita. Sobra na ang pag-iinit na nararamdaman ko at gusto ka nang gumawa ng hakbang. Pero ayokong magalit siya sa akin. Kahit naman nasa edad kabataan ako at mahilig sa bagay na iyon, ay kontrolado ko pa naman ang sarili ko. Lumapit na ako sa kanya at binihisan siya. Pasensya na po, nahirapan ako mamili ng damit eh. Wika ko na lang habang binibihisan ko siya ng t-shirt at pajama. Nagulat ako noong hawakan niya ang iniingatan kong bagay. Nagamit mo na ba ito, Luke? Sabi ko naman. Opo, pero makailang beses pa lang. Talaga? So, marunong ka? Tara, subukan nga natin. Wika niya. Alam kong lasing lang si Ninang kaya ayoko samantalahin iyon. Dahil marunong akong magpigil at siguradong kinabukasan ay ako ang masisisi niya kapag pinatulan ko ang kanyang kalasingan. Kaya naman, umatras ako ng kaunti at tinulak siya papahiga. Lasing ka lang po, Ninang, kaya matulog ka na. Sigurado akong bukas, hindi mo na maaalala lahat ng mga sinasabi mo ngayon. Wika ko pa. Hindi na rin naman siya sumagot at nanahimik na. Umupo lang muna ako ng ilang minuto sa sahig na kwarto niya para bantayan siya saglit at pagmasdan. Noong magsimula na siyang humilik ng mahina, ay tumayo na ako. Nagligpit muna ako ng mga pinag-inuman namin sa baba bago ako pumasok sa kwartong sinasabi niyang tutulugan ko. Kinabukasan, nagising ako ng 8:00. Pagkabasa ko ay tulog pa si Ninang, kaya dumiretso na ako sa baba at nagtimpla ng kape. Nagpainit na rin ako ng tinapay sa bread toaster. Tapos dinala ko sa tapat ng TV at nanood ng mga pang-umagang cartoons. Ilang saglit pa ay nakita kong pababa si Ninang at nakahawak sa kanyang ulo. Ayos ka lang po, Ninang. Sabi niya naman, nilasing mo ko kagabi, Luke.
Iba pala ang tama ng Red Horse. Akala ko ay parang San Light lang. Parang hard ang tama nun eh. Lumapit siya sa medicine kit at kumuha ng paracetamol. Sabi niya, "Anong inalmusal mo?" "Kape lang po at 2 tinapay." "Naku, marami tayong pagkain dyan. Magluto ka ng 4 na sunny side up eggs. Tapos hotdogs 4 rin. At tosino. May kanin tayong tira kagabi. Isangag mo na rin please. Ikaw na muna magluto." Hindi ko talaga kaya. Parang may natitibang na kalsada sa loob ng ulo ko. Wika niya pa habang nakahawak pa rin sa ulo. Tapos umupo sa sofa at sumandal habang nakapikit. Agad ko namang sinunod ang hiling niya at pagkatapos ko magluto ay sabay na kaming nag-almusal. 2 araw ang lumipas ay nag-SM pa kami para mamili ng mga kulang na gamit sa bahay. Bumili naman siya ng Gilbey's and lime juice. Hard iyon pero yun daw ang brand niya. Kahit malasing siya noon ay hindi raw sumasakit ang ulo niya. Kinagabihan ay muli kaming nag-inuman. Naubos na namin ang 1 bote pero maayos pa kausap si Ninang. Siya pa nga ang nagligpit ng mga pinag-inuman namin. Noong umakyat na siya ay sumunod na rin ako. Tapos umakbay siya sa akin habang nasa hagdanan. Pagkarating sa pintuan ng kwarto ay sabi niya, "Alam mo Luke, lasing ako noong nakaraang gabi. Pero alam ko lahat ng sinabi ko. At seryoso ako ron. Pumapayag ka bang masubukan ko rin?" Hindi ko malaman kung anong ibig niyang sabihin. Pero noong hawakan niya ako sa kamay at hilahin papasok na kwarto, ay doon na naging malinaw sa akin ang lahat. Pagkarating nga sa loob, ay tinawid na niya ang distansya ng aming mga labi at sinimulang gawin ang bagay na kanyang nais. Sa totoo lang, maging ako ay gigil na rin na gawin iyon. Sino bang hindi? Kung ganoon naman kaganda ang kasama sa isang bahay, ay imposibleng hindi talaga mahuhumaling. Naging mabunga ang aming buong magdamag at doon na rin ako natulog sa kwarto niya. Kinabukasan ay nag-aalala ko dahil baka sabihin niya na ako ang nagsimula noon. Pero nagbago ang akala ko. Dahil naramdaman ko na lang na may ginagawa na siyang masayang bagay sa bandang ibaba ko. Kaya naman muli naming ginawa ang bagay na iyon bago bumangon. Iyong aming pagiging magninang ay nagbago na lang bigla. Para na kaming bagong mag-asawa na bago pa lang nagsasama. Wala na kaming ibang ginawa kundi ang kumain, mamasyal at gawin ang bagay na iyon. Kaya sobra kong na-enjoy ang pananatili sa Baguio ng 2 linggo. After 2 weeks ay nagpaalam na ako na uuwi. May mag-aarkila na rin kasi uli sa van, pero si Papa ko na ang magdadrive. Iyon kasi talaga ang hanap buhay namin. Nagpasalamat naman sa akin si Ninang at sinabing kung sakaling may time raw ako ay pwede ko raw siyang dalawin sa Baguio anytime. Magsabi lang daw ako. Sagot niya ang pamasahe ko, back and forth. At may pabaon pang cash gift pag uwi ko. Kaya naman masaya kong nilisan ang Baguio at excited na muling makabalik. Lalo na at open kami ni Ninang sa ganoong bagay nang walang commitment sa isa't isa. Pagkarating ko sa bahay ay tinanong ni Mama kung kamusta raw doon si Ninang. Ikinuwento ko naman lahat, maliban sa mga personal naming ginawa. 1 buwan ang lumipas ay balik eskwela na ako. At makalipas uli ang 2 buwan, bale 3 buwan na iyon, magmula noong manggaling ako sa Baguio ay tumawag si Ninang sa akin. Saktong kakalabas ko lang ng klase at nasa hallway nakatambay mag-isa.
Hello Ninang, kamusta po? Sabi niya naman, okay naman. Actually, higit pa sa okay. Ikaw, kamusta? Ayos naman po Ninang. Nasa school ako ngayon. Kakatapos lang ng third subject. Waiting na lang ng prof para sa next subject. Bakit po kayo napatawag? Sabi niya naman, para ibalita sa iyo ang isang good news at magpapasalamat na rin. Ha? Magpasalamat po? Para saan po? Luke, buntis ako at ikaw ang ama. Magmula nung dumating ako sa Pinas, ay wala naman akong ibang lalaking nakasama o nakasalamuha. At kahit noong nasa Canada, ako ay 5 years na single at never nakipag-date. Kaya 100% akong sigurado na ikaw ang ama nito. Pero wag ka mag-alala. Gaya ng sabi ko, gusto kong magkaanak o mag-ampon. Ipinapaalam ko lang naman sa'yo dahil karapatan mong malaman bilang ama. Pero wag ka mag-alala. Wala kang obligasyon sa anak natin. At hindi rin kita pipilitin na dumalaw sa kanya. Nasa iyo kung dadalawin mo kami balang araw. Pero hindi ka namin guguluhin. Actually, baka ito na ang huli kong paramdam sa'yo. Nasa iyo rin kung ipapaalam mo ito kay mama mo. Pero kung ako sa'yo, huwag mo nang ipaalam. Masaya na ako dahil meron akong matatawag na sarili kong anak at kakampi sa buhay. Kaya, salamat ha. Wika niya pa, sabay patay ng tawag. Hindi ko alam kung paano magre-react sa mga sinabi niya. Itinago ko iyong lihim lalo na at may girlfriend rin ako noong panahong iyon. Pero ang ginagawa ko ay nagpapaalam ako kina mama na mag-out of town kasama ang mga barkada at mawawala ng 3 to 5 days. Pero ang totoo, pumupunta ako sa Baguio para dalawin si Ninang. Dahil sa hindi naman maselan ang pagbubuntis niya, kaya naman nagagawa pa rin namin ang bagay na iyon. Hindi rin siya pumayag noong sabihin ko na papanagutan ko siya at ipapaalam sa mga magulang ko na may anak kami. Ayos na raw iyong lihim lang ang ugnayan namin para makapamuhay rin ako ng matiwasay at walang nakaatang kaagad na responsibilidad. Dahil sa kanyang mga kahilingan, kaya nanatiling lihim ang lahat at kahit noong araw na manganak siya at naroon ako pero hindi alam nila papa. Nagulat na lang sila nang malamang may anak na si Ninang. Si mama ko pa ang nagbalita sa akin. Ako naman ay nagmamaang maangan na hindi ko alam. Tapos noong pabinyagan ni Ninang ang anak namin, ay ako lang ang ninong. Para kunyari ako ang tatayong second father ng bata. Pero ang hindi alam ng lahat ng tao na ako talaga ang biological father. Hanggang ngayon ay ayos pa rin naman ang lahat. Paminsan-minsan ay pumupunta ako sa Baguio para dalawin si Ninang at ang anak namin. Hanggang dito na lang po Miss Jane ang kwentong ito. Naway inyong nagustuhan. Salamat po sa pagtangkap nitong aking kwento. Gumagalang, Lucas. Itago niyo na lang ako sa pangalang Melchor. 45 taong gulang na sa kasalukuyan. Masugid rin akong tagapakinig ng iyong channel. Kaya naman, naisipan kong magbahagi rin ng aking masayang karanasan patungkol sa mga lihim ng bagay. Bale, sa pagitan namin ito ni Mia, ang kababata at best friend ng misis kong si Leia. Nasa 32 years old ako noong mag-asawa kami ni Leia. 10 taon ang agwat ng edad namin dahil magta-22 pa lang siya noon. Nagkakilala kami noong minsan siyang bumakasyon sa Dian Street sa Makati City. Naroon ako dahil nagsubmit ako ng DTR sa agency ko sa lugar na yun.
Matapos kong magawa ang mga transaction ko sa agency, ay agad na akong bumaba at lumapit sa nagtitinda ng buko doon malapit sa tabi ng Mercury Drugstore. Bumili ako ng buko na palamig dahil uhaw na uhaw ako. Gusto ko sanang bumili ng energy drink, kaso wala pa akong kinain sa tanghalian kaya hindi pwede. Buko juice na lang muna ang binili ko bilang pamawi gutom. Nasa opisina kasi ang baon ko at kakain pa lang ako pagkabalik. Sakto namang may nakasabay akong babaeng bumili ng buko juice. Ang problema, 500 ang pera niya. Wala siyang barya. Wala ring panukli ang tindero at sa tingin ko ay medyo uminit na ang ulo ng tindero lalo na at inubos muna ng dalaga ang buko juice niya bago siya nagbayad. Kaya bago pa mapagsalitaan ng masama ng tindero ang dalaga, ay agad na akong pumagitan. Sabi ko na lang, "Manong, ito po ang bayad para dun sa inumin ng dalaga." Sigurado kayo, sir? Oo naman, ayos lang. Ma'am, ito na po yung 500 nyo. Binayaran na po ni sir ang binili mo. Sabi naman ng dalaga. Hala sir, thank you so much. Hindi ko talaga alam na wala pala akong barya. Mukhang pinakailaman ng pamangkin ko ang wallet ko para ihulog sa alkansya niya. Kaya hindi ko naman alam na yung 500 at 1,000 na lang ang natira sa wallet ko. Sabi ko naman, ano ka ba? Wala yun. Siya nga pala, taga rito ka ba? Hindi. Taga Cebu ako. Nagbakasyon lang kasi ako rito sa tita ko. Tsaka maghahanap na rin ng trabaho. Pero kapag walang nakita, edi babalik na lang sa amin. Ganun ba? Diyan sa agency na yan. Maraming hiring dyan. Basta college graduate ka, siguradong tanggap ka na agad. Talaga po? Kaso wala akong kakilala dyan. Baka hindi ako entertainin. Sabi ko naman, di tara, sasamahan kita. Medyo kalapit ko ang HR officer nila dyan. Siguradong lalabas ka dyan na may trabaho ng papasukan. Sigurado ka ba dyan, sir? Oo naman. Sige, tara. May dala ka ba dyang resume? Oo, meron. Kumpleto ang dala ko. May resume, diploma, transcript, tsaka iba't ibang sizes ng pictures. Paano ka? Di kapag okay ka na dyan, tsaka na ako babalik sa office. Sa Ayala lang naman ang office ko. Ala, maraming salamat ha. Ano nga palang pangalan mo? Melcor, o you can call me Mel. Ako naman si Leia. Nice meeting you, Leia. Tara na pala para maabutan pa natin ang kaklose ko. Baka umalis na rin yun para mag-lunch break. Malapit ng mag-12 PM . Okay, sige. Umakyat na nga kami sa third floor ng building. Nakita naman ako agad ng kaibigan kong si Sir Ricky. Oh, Mel, may nakalimutan ka? Bakit ka bumalik? Tanong noon sa akin. Sabi ko naman, Sir Ricky, ito si Leia, kaibigan ko na taga Cebu. Baka pwede mong ihanap ng mapapasukan dyan. Yung dito lang malapit. Office clerk sana, kahit along Buendia or Ayala. Para malapit lang din siya rito. Taga rito lang sila sa DN Street. Ganun ba? Tamang-tama. May bakante sa RCBC, office assistant via contract. Nilingon ko naman si Leia. Ano, ayos na ba sa'yo yun? Along Buendia lang ang RCBC Plaza. Diretsuhin mo lang yung Buendia, pakaliwa makikita mo na yun. Pwedeng jeep o basang sakyan mo. Parehong dadaan roon. Oo, okay na sa akin yan, Mel. Wika pa ni Leia na hindi na yata namamalayan na nakahawak siya sa kamay ko habang masayang nagsasalita. Sabi naman ni Sir Ricky, sige, maganda ka ng 3 set ng docs. Resume, transcript, diploma at 2x2 pictures.
Bumalik ka ng alauna. Aalis na kasi ako para mag-lunch break. 1 p.m. pa ang balik ko, tapos mag-exam ka na rin agad pagkabalik ko. At kapag naipasa mo na yun, pwede ka nang mag-start bukas. Okay po, sir. Sige po, maghahanda na po ako ng mga docs. Masayang wika pa ni Leia habang nakahawak sa braso ko at naglalakad na kami pababa. Mel, paano ba ako makakabayad sa ginawa mong pagtulong sa akin? Sabi ko naman, Di, libre mo ako ng buko juice sa una mong sahod. Ay, hala, oo nga pala. May utang pa ako sa yung buko juice. Ano ka ba? Tsaka mo na ako bayaran kapag sumahod ka na. Oo, at higit pa rin ang ililibre ko sa'yo. Kakain tayo sa labas. Treat ko yon. Sabi ko naman. Di, akin na pala number mo. Agad na nga kaming nagpalitan ng number. Pagkatapos noon ay bumalik na ako sa opisina. Siya naman ay uuwi raw muna para ihanda ang 3 sets ng documents niya. Bago ko ipagpatuloy ang pagsasalaysay ay gusto ko munang i-describe ang itsura nitong si Leia. Maganda siya pero morena at balingkinitan ang katawan. Siguro kamukha at kasing katawan niya ang artistang si Aubrey Miles. Tapos kapag ngumingiti siya ay nawawala ang mata dahil sa pagiging medyo singkit niya. Ayun, doon na nga nagsimula ang aming pagkakaibigan ni Leia. At di kalaunan ay niligawan ko siya. Hindi niya naman ako binigo. Pakiramdam niya nga raw ay padala ako ng langit para sa kanya. Dahil magmula noong tumuntong siya ng Maynila, ay wala na siyang nakausap na lalaki na may interes na tulungan siya. Parang puro lang date ang offer sa kanya. Pero ako raw ay tinulungan ko siyang magsimula dito sa syudad. Kalaunan ay nagdesisyon na kaming mag-asawa na magpakasal sa kanila. Umuwi nga kami sa kanila nang sabay upang doon magpakasal. Doon ko nakilala ang mga kababata at best friends niya. Bale, 2 ang best friend niya. Si Gina at si Mia. Si Gina ay may asawa na at isang anak. Samantalang si Mia naman ay dalaga pa, napakahinhin nito. Pero sa kanilang 3 ay masasabi kong siya ang pinakamaganda. Maputi, cute, may malalim na dimple at may magandang hubog ng katawan. Gifted din ito sa bagay na paborito ng kalalakihan. Kaya hindi ko rin maiwasang doon unang mapatingin. Pero dahil sa kasal ang pinunta ko roon, kaya pinilit kong baliwalain ang nararamdaman kong interes sa kanya. Matapos ang kasal ay nagpasya kaming mag-outing. Bale, kami lang ni Leia at noong 2 niyang best friend. Isinama naman ni Gina ang 6 na taong gulang niyang anak kaya kahit papano ay may libangan kami roon habang nasa outing. Noong naliligo na kami ay panay ang tingin sa akin ni Mia. Hindi ko alam kung meron ba siyang gustong sabihin na hindi niya masabi. Noong bandang hapon na ay oras na para magbanlaw. May mga cubicle roon na may shower. Marami ang nakapila. Nagkataon lang na nauna akong umahon kaya nauna ako. Noong papatapos na akong maligo ay sumilip ako sa labas. Nakita kong naroon si Mia. Tinawag ko siya para siya ang sumunod sa akin doon sa shower. Nagkunyari akong girlfriend ko siya para hindi magalit ang mga nakapila. Pagkapasok sa cubicle ay sabi niya, "Sira ka talaga, Mel. Pinagpanggap mo pa akong girlfriend mo para mauna pa sa pila." Sabi ko naman,
Oo naman, kesa pumila ka pa dyan ng matagal. Hindi siya nakaimek. Tapos, nagkatitigan kami habang naroon sa itaas namin ang shower na patuloy na tumutulo. Hindi ko alam kung paano nangyari na tinawid namin ang distansya ng aming mga labi at sinimulan ang hindi dapat. Noong matauhan ako ay agad akong napaatras. Sabi niya naman, Mel, bumalik ka na ron. Siguradong hinahanap ka na ni Leia. Baka mahuli pa tayo rito. Oo, sige. Wika ko pa at dali-dali nang lumabas ng cubicle. Pagkarating ko sa cottage namin ay abala pa rin sila Leia at Gina sa paliligo. Makalipas ang ilang minuto ay nagsiahon na rin sila. Dumating na rin si Mia. Siya muna ang nag-alaga sa anak ni Gina. Habang nagbabanlaw iyon. Inuna kasing binanlawan ang bata para hindi nalamigin. Noong kami na lang ni Mia ang nasa cottage ay sabi niya, Mel, bakit natin ginawa yun? Sabi ko naman, pasensya ka na. Hindi ko rin alam ang sagot yun sa tanong mo eh. Tsaka hindi kita sinisisi ah. Pareho nating ginustong gawin yun. Tama ba ako? Tanong ko pa. Tumango naman siya. Tapos, noong matapos na sa pagbabanlaw sina Gina at Leia, ay agad na kaming umuwi. Makalipas ang 2 araw, ay bumalik na rin kami ni Leia ng Maynila. Nagsama na kasi kami noon sa isang bahay. Bale, bahay iyon ng tiyuhin ko na nagpa siyang sa probinsya na manirahan. Kaya pinapahulugan na lang sa akin buwan-buwan ang halaga ng bahay para maging sa akin na. Pagkarating lang sa bahay ay halos 1 linggo kaming walang labas-labas ng bahay. Panay lang ang pag-iisa namin ni Leia dahil bagong kasal nga kami at wala nang takot kung makabuo ng supling. Makalipas ang 2 linggo ng pahinga ay muli na kaming pumasok sa aming mga trabaho. Lumipas na lang ang ilang buwan, iyong ine-expect ko na makakabuo kami ay hindi nangyari. Nabalitaan ko rin mula kay Leia na may boyfriend na raw si Mia. Sabi ko naman, ayos yun. Para naman meron na siyang binubuong relasyon habang tumatanda siya at kapag ready na sila pareho ay pwede na silang magpakasal. Pero sa isipan ko ay nanghihinayang ako. Hindi ko man lang natikman ang babaeng iyon. Lalo at alam kong gusto niya rin naman. Makalipas ang 6 na buwan ay sinabi sa akin ni Leia, Babe, mag-a-abroad raw si Mia pa Singapore. Next week na nga yung flight niya eh. Kaya baka sa Sabado ay narito yun. Makikitulog daw ng 2 gabi. Sa Lunes raw kasi ang flight niya eh. Ganun ba? Paano yung boyfriend niya? Ayos naman daw sila. May usapan na sila na pagka-uwi niya ay tsaka sila magpapakasal. 2 years lang naman ang contract ni Mia eh. Edi ayos pala. Sagot ko pa. Lumipas ang ilang araw at dumating si Mia sa bahay namin. Dahil sa weekend kaya nasa bahay rin si Mrs. Wala akong pagkakataon na masolo si Mia. Pero kapag hindi nakaharap si Mrs. ay nagkakatitigan kami na tila may pagkakaintindihan sa gustong mangyari. Hindi ko rin maayang uminom dahil paalis nga. Sumapit ang araw ng Lunes, umalis ng maaga si Mia sa bahay namin. Hindi na namin siya naihatid sa airport dahil pareho kaming may pasok. Habang nasa abroad siya ay nagpi-PM sa akin paminsan-minsan.
Wala naman kaming pinag-uusapang kakaiba at hindi nababanggit iyong nangyari na kaunti naming ugnayan. Kaya naman sinasabi ko rin kay Mrs. na nagka-chat kami ni Mia. Bihira kasi makapag-reply si Mrs. Kaya ako ang mini-message ni Mia. Pagkalipas ng 2 taon ay sinabi ni Mrs. sa akin, "Babe, pauwi na si Mia. Dadaan raw ulit siya rito sa atin at makikitambay ng 3 araw bago umuwi ng Cebu. Ayos lang ba sa'yo?" Oo naman, walang problema sa akin. Sagot ko pa. May mga pasalubong rin daw siya sa atin. Kinuha nga ang size ng sapatos mo pati t-shirt. Sabi ko 44 EU ang size ng sapatos mo. Tapos large naman ang sa t-shirt. Wow, ayos ah. Tamang-tama, luma na tong sapatos ko. Sagot ko naman. Sumapit na nga ang araw ng pagdating ni Mia sa Pinas. Nataong Sabado ng hapon ang dating niya kaya naman humiram ako ng van sa tropa para magamit sa pagsundo kay Mia. Noong dumating nga si Mia ay natuwa naman siya. Marami kasi siyang dala at siguradong masikip sa taxi na kotse lang. Pagkarating sa bahay ay agad akong namili ng yempo dahil sinigang na yempo ng baboy at inihaw ang gusto ni Mia, kaya iyon ang inahanda ko. Para naman makabawi kami ni Leia sa kanya lalo at pareho kaming dinalhan ng maraming pasalubong. Kinagabihan ay nag-inuman kaming 3. Simula pa lang ay napapansin ko na ang malalagkit na tingin sa akin ni Mia. Kaya naman tuwing tatagayan ko si Mrs. ay tinataasan ko ang tagay niya para malasing agad. Sumapit ang 10:00 ng gabi, sumusuka na si Mrs. Kaya naman inakyat ko na siya sa 2nd palapag ng bahay. Si Mia naman ay doon namin pinatuloy sa kwarto sa ibaba. May aircon naman iyon kaya hindi nakakahiyang patuloyin sa mga espesyal na bisita. Matapos kong maihatid sa itaas si Leia, ay naabutan kong kalalabas lang ni Mia sa CR. Mukhang galing siya, nag-toothbrush at naghilamos. Sabi niya sa akin, "Mel, si Leia ba tulog na?" Oo, mahimbing na ang tulog nun. Nalasing na Ibig sabihin, kahit mag-ingay tayo rito sa baba ay hindi siya magigising? Oo, hindi na yun magigising. Tara pala, samahan mo muna ako saglit sa kwarto. Nagulat ako sa paanyaya niyang iyon. Wala nang patumpik-tumpik pa. Pagkapasok ko ng kwarto ay naka-on na ang aircon doon. Agad na naming sinimulan ang bagay na matagal na naming gustong gawin sa isa't isa. Tila hindi na namin alintana na nasa iisang bahay at kasama namin si Leia. Malaki ang tiwala namin na hindi iyon agad magigising. Talagang mapapansin ang pagkauhaw ni Leia sa bagay na iyon. Normal iyon dahil 2 taon nga siya sa abroad at nasa probinsya naman ang boyfriend niya. Ako naman ay gigil na gigil dahil ilang taon ko rin pinangarap na makasama siya sa paggawa ng bagay na iyon. Makalipas ang 1 oras ay pareho na kaming masayang nakapagtapos. Sinabi niya na napagod raw siya ng masyado at matutulog na. Kaya naman ako na lang ang lumabas at nagligpit ng pinag-inuman namin. Tsaka ako umakyat sa itaas. Kinabukasan ay masaya ulit ang pagsasamahan naming 3. Nag-order ng 2 kilong litsyong baboy si Mia dahil na-miss niya raw iyon. Tapos si Mrs. naman ay maghapong iniinda ang sakit ng ulo gawa ng hangover.
Makalipas ang 3 araw ay umalis na rin si Mia upang umuwi ng Cebu. Makalipas ang 3 buwan ay masayang ibinalita sa akin ni Lea na nakachat niya raw si Mia at sinabing buntis na raw iyon. Nakaschedule na rin ang kasal nila ng kanyang boyfriend at iniimbitahan kami na umattend sa kasal niya. Dahil sa BFF nga ni Mrs. kaya hindi pwedeng wala kami roon. Dumalo nga kami sa kasal ni Mia. Pero noong minsang magkasarilinan kami ay sinabi niyang sigurado raw siya na ako ang ama ng kanyang dinadala. Sana raw ay wag ko silang guguluhin ng asawa niya at hayaan na lang maging lihim habang buhay ang namagitan sa amin. Sabi ko naman na oo, syempre wala akong balak na guluhin sila. Wala rin namang dapat pang mag-ugnayan sa amin lalo at may asawa na ako. Tapos siya naman ay ikakasal na. Maayos ang naging pag-uusap at walang balak guluhin ang buhay ng isa't isa. Nanatiling ang lihim ang lahat at after ng kasal nila ay masaya naman kami ni Mrs. na bumalik ng Maynila. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin kami nagkakaanak dahil sabi nga ng doktor ay may acute myoma si Mrs. at malabo ng magkaanak. Kahit ganun ay alam ko sa sarili ko na hindi nga sa akin ang problema dahil may naging anak nga kami ni Mia. Hanggang dito na lang po Ma'am Jane ng kwentong ito. Naway inyong nagustuhan itong aking ibinahaging kwento. Matapos mamatay ng mga magulang ni Leo dahil sa malubhang karamdaman, ay nagpasa siyang lumuwas na lang ng Maynila. Mahirap lamang ang kanilang pamilya. Wala silang sariling lupain. Ang kinatitirikan ng kanilang bahay ay pag-aari pa ng kanyang ninong kung saan sila nakikisaka rin ng palay. Kaya doong mawala ang mga magulang ay walang naiwan sa kanya na maaari niyang maging panimula. Sa katunayan, may malaking utang pa nga sila sa kanyang ninong. Mabuti at mabait naman ito kaya hinayaan lang siya kahit wala siyang naibabayad. Pero ang asawa nitong si Aling Toria ay hindi magtigil ang bunganga. Agad pinaalis si Leo sa bahay ng kanyang tinitiran. Dahil papatayuan raw ng maliit na bahay upang mapaupahan at mapagkakitaan. Matagal na panahon na raw kasi na nakauko pa roon ang pamilya ni Leo na walang ibinabayad na renta. Kasalukuyan, nagliligpit ng kanyang mga gamit si Leo nang marinig niyang may nagtao po sa labas ng bahay. Leo, nandiyan ka ba? Tanong ng isang babaeng boses. Agad iyon na bosesan ni Leo. Alam niyang boses iyon ni Sunshine, nag-iisang anak ng ninong niya. At matagal niya nang alam na may pagtingin ito sa kanya. Halos ito na nga ang manligaw sa kanya. Pero hindi niya lang pinapatulan dahil sa takot na baka palayasin silang mag-anak ng nanay noon na si Aling Toria. Pero sa pagkakataong iyon ay mukhang wala ng dahilan para iwasan ang dalaga. Total, pinalayas at pinahiya na rin naman siya ng nanay nito na si Aling Toria. Ano pang magagawa noon kung sa anak siya babawi? Oh, Shine, bakit? Tanong niya. Anong ginagawa mo? Ito, nagliligpit na ng iilang mga damit na dadalhin ko sa pagluwas ng Maynila. Alika, tuloy ka rito sa loob. Wika ni Leo habang nakadungaw sa bintana ng ikalawang palapag ng bahay. Nagpalingalinga muna ang dalaga sa paligid kung may tao bang makakakita sa kanyang pagpasok. Noong makitang walang ibang tao sa labas, ay tsaka na pumasok sa bahay nila Leo.
Talaga bang hindi ka na magpapaawat sa pag-alis mo, Leo? Oo eh. Wala naman akong mapagkakakitaan rito. Pwede ka pa rin naman sa palayan namin Oo, alam ko, Shine. Kaso ilang taon na ako sa palayan nyo. Parang walang pag-unlad. Siguro kailangan kong subukan naman ng ibang trabaho. Baka alam mo, sakali, doon ako pala rin. Ganun ba? Sayang naman, mamimiss kita. Wika ng dalaga na malungkot ang mga mata. Nilapitan naman ito ni Leo at sabing, Pwede naman natin gawa ng paraan para hindi mo ako masyadong mamiss. At hindi rin kita makakalimutan. Sagot niya na bahagyang inilapit ang muka sa dalaga. Mukhang naiintindihan naman ng dalaga ang ibig sabihin ng kanyang sagot. Kaya tinawid na noon ang distansya ng kanilang mga labi at sinimulan ang bagay na matagal na noong nais maranasan sa binatang si Leo. Nagmitsulang bida sa pelikula si Leo sa aksyon na kanyang ginawa. Naalala niya pa kung paano siya ipinahiya ni Aling Toria noong masalubong siya sa tindahan noong umaga habang bumibili siya ng kape na stick at 1/4 na asukal. Kaya sa anak niya ibinuhos ang kanyang paghihigante. Walang pagdadahan-dahan, ibinuhos niya ang kanyang lakas. Noong makatapos ay lupaypay ang dalaga. Pero si Leo ay maayos pa ang kondisyon, lalo at batak siya sa mabibigat na trabaho. Kaya hindi basta-bastang mapapalambot ang kanyang tuhod sa isang sagupaan lang. Leo, ito yung cellphone number ko. Kapag nasa Maynila ka na at nagkaroon ng cellphone ay i-text mo ako para may communication pa rin tayo. Huwag kang mag-alala. I-text kita. Sagot naman ni Leo nang nakangiti. Sige Leo, uuwi na ako. Kailangan ko nang magbihis Siguradong amoy ako. Baka mauwi pa ako ni nanay pagka-uwi noon. Ingat ka na lang sa biyahe mo Happy trip. Wika ng dalaga. Salamat. Ikaw rin mag-iingat ka palagi rito. Sagot naman ni Leo tapos umalis na ang dalaga. Nagtungo na rin si Leo sa kusina para magsaing ng kanyang hapunan. Yun na ang magiging huling kain niya sa bahay na iyon. At iyong papel na pinagsulatan ng dalaga ng cellphone number nito ay isinama niya sa kanyang pagpapaningas. Wala naman talaga siyang balak na makausap pa ang dalagang si Shine. Kilala niya ang ugali noon. Walang pinagkaiba sa ugali ng ina. Nagkataon lang na kursunada siya kaya mabait sa kanya. Matapos maghapunan ay agad siyang natulog dahil kinabukasan ng maaga ay aalis na siya patungo ng Maynila. Sa kabutihang palad ay may kaibigan at kababata siya na nasa Maynila na nakatira. Bago pa man mamatay ang kanyang mga magulang, ay matagal na siyang inimbitahan noon na lumuwas ng Maynila para doon na magtrabaho. Ayon pa sa kaibigan na si Roel, mas madaling makahanap ng trabahong matino sa Maynila kesa maging magsasaka ng palay na napakaliit lang din ng bayad. Samantalang sa Maynila, minimum ang sahod at kung matipid naman ay siguradong makakaipon. Ang kaibigan niya kasi ay caretaker ng isang boarding house na pagmamay-ari ng tiyuhin. Iyon bali ang tagapaglinis ng boarding house, tagalinis ng CR, tagatapon ng basura at siya rin ang tumatayong security guard para hindi mapasok ng mga magnanakaw ang boarding house. May sariling kwarto rin daw ang kaibigang si Roel doon sa boarding house at pwede niyang i-share iyon kay Leo dahil kasya naman doon ang 2 tao. Kinabukasan nga ay lumuwas na ng Maynila si Leo.
Dahil na rin sa maayos na pagpapaliwanag at sketch na iniwan sa kanya ng kaibigang si Roel, ay narating niya na nga ang nasabing boarding house sa Liveresa sa may San Andres, Malate, Manila. Pagkabungan niya lang sa pintuan ng nasabing boarding house, ay nakita niya roon si Roel. Nagkukuyakoy ng paa na nakaupo sa isang malaking upuan habang may hawak na soft drinks at tinapay na nasa plastic. Roel! Tawag niya. Oh, Leo, ikaw na ba talaga yan? Oo, tol. Agad dumayo si Roel at niyakap siya. Tol, condolence sa pagkamatay nila Tiyo at Tia. Ano, ayos ka lang ba? Oo, tanggap ko na. Tanggap ko na namang nangyayari yun sa kanila. Si tatay kasi hindi mahinto sa bisyong paninigarilyo kahit na nagkasakit na sa baga. Naawa na rin si nanay eh. Wala naman kaming perang pampa-ospital. Kaya ayun, suntok sa buwan kung makaligtas pa sila ng sakit na yun. Hindi ko rin naman sila masaway eh kapag sinabihan kong itigil na ang paninigarilyo. Kaya maging sila ay alam rin nila ang kanilang kahahantungan. Ganun ba? Pero kahit na, nakakalungkot pa rin yun. Pero anyway, narito ka na sa syudad. Oras na para ang sarili mo naman ang asikasuin mo. Lahat ng kinikita mo ron ay binibigay mo na kay nanay at tatay mo eh. Ngayon, oras mo naman para ikaw naman ang makinabang ng kikitain mo. Tara, ilagay mo na muna sa kwarto ko ang mga gamit mo. Tapos lakad-lakad tayo kaunti sa Baywalk. Tapos pagsapit ng alas 7 ay maghapunan na rin tayo. Bukas na kita dadalhin sa bahay nila Uncle Sammy. May good news ako sa'yo. Bumili si Uncle ng bagong tricycle na may prangkisa. Wala pa siyang nakukuhang driver kaya pwede ka ron. Pero bago yun ay kailangan muna kitang maitur konti para makabisado mo na kahit papano yung lugar. Tara, tambay na lang tayo sa Baywalk. Masarap tumambay ron kapag hapon. Maraming mga turistang namamasyal. Okay, sige tol. Pagsang-ayon naman ni Leo, kahit pa ang totoo ay napapagod siya at gusto nang mahiga muna. Binilan naman siya ni Roel ng soft drinks at 3 pirasong tinapay na siyang kinakain niya habang naglalakad sila patungo ng Baywalk. Aliw na aliw si Leo sa lahat ng kanyang nakikita. Lalo na yung mga lugar na naikukwento lang sa kanya dati ni Roel ay nakikita na niya. Gaya ng Raha Sulaiman Shrine, Malati Church at Baywalk. Matapos ang ilang oras ng pagtambay ay umuwi na rin sila ni Roel pero dumaan muna sa isang karinderya. Namangha si Leo sa dami ng putahing kanyang nakikita roon. Tol, anong trip mo dyan? Ito tol, mukhang masarap eh. Lechong paksiw yan. Sige, yan na sa'yo. Ito namang sa akin, Bicol Express. Mahilig ako sa medyo maanghang eh. Agad na nga silang nagsiupo sa isang lamesa. Tig-3 order ng kanin naman ang in-order ni Roel sa kanila dahil alam ng kaibigan na malakas din talaga siyang kumain. Pareho naman sila. Matapos makakain ay nagsiuwian na rin sila sa boarding house at nagpahinga. Kinabukasan, pasado alas 9 ay tapos na si Roel sa kanyang mga gawain sa boarding house. Nakaligo na rin sila pareho ni Leo. Tara tol, kain muna tayo sa karinderya bago tayo pumunta ka na Uncle Sammy. Sabi naman ni Leo. Tol, magkanong sahod mo dyan sa boarding house? Para kasing napakarami mo ng pera eh. Naku, maliit lang. 9,000 lang ang monthly ko dito. Ang malaki ay yung mga sideline. Bawat tenant dyan ay may kanya-kanyang habilin at utos sa akin. Halimbawa, ibibili ko sila ng pagkain, tubig, ipapalabas sa laundry ang mga damit nila at kung ano-ano pang mga utos. Sa bawat utos ay may bayad yun. Pero walang presyo. Bahala sila kung magkano ang gusto nilang iabot sa akin. Pero ang may presyo ay yung pagtatago ng sekreto nila. Ang iba kasi dyan ay may mga boyfriend. Kahit ayaw ng mga nanay nila.
Kaya naglalagay sila sa akin para kapag may nagtanong na nanay nila kung may dumadalaw bang boyfriend ay sasabihin kong wala. Pakialam ko rin naman sa kanila kung mag-boyfriend sila. Kung mabuntis naman ay sasabihin ko na maaaring sa labas ginawa, hindi rito. Kaya labas na ako ron, di ba? Doon ako tumutubo sa mga ganong sideline. Sa totoo lang, napakagaan ang trabaho ko rito. Palagi pang may libreng pagkain galing sa mga tenant. Basta marunong ka lang makisama at hindi ka magugutuman rito sa syudad. Nice! Ayos palang racket mo, tol eh. Huwag ka mag-alala, tol. Dahil kapag namamasada ka ng tricycle ay kukontratahin ko sila para ikaw ang magiging hatid sundo sa eskwelahan. At syempre, hindi na natin yun ipapaalam ka na, uncle. Basta magbibigay ka lang ng boundary araw-araw kay uncle ay okay na yun. Pero may komisyon ako dun, ha. Aba, oo naman, tol. Walang problema yun, oh. Sagot naman ni Leo. Matapos silang mag-almusal sa karinderya ay nagtungo na sila sa bahay ng tiyuhin ni Ruel na si Mang Sami. Pagkarating roon ay nag-usap na sina Leo at tiyuhin ni Ruel na si Mang Sami. Sinabi nito na papayag siyang si Leo ang mamamasada ng tricycle niya pero dapat at least 1 linggo muna itong sasamahan ni Ruel sa pamamasada lalo at bago lang ito sa lugar. Pumayag rin naman si Ruel kaya pagkalipas lang ng 2 araw ay nagsimula na sa pamamasada ang magkaibigan. Nagsisimula silang mamasada ng 10:00 ng umaga hanggang sa 5:00 ng hapon. Kahit ganun lang kaiksi ang oras na iyon ay nagagawa niya namang makapagbigay ng boundary lalo at lahat ng mga estudyante sa boarding house ay nakukuha nilang ihatid. Magte-text lang din ang mga iyon kay Ruel kung gustong magpasundo mula sa eskwelahan. Iyong usapang 1 linggo na pagsama ni Ruel kay Leo sa pamamasada ay umabot pa nga ng 1 buwan dahil pareho silang nag-enjoy na mamasada ng magkasama. Pero after 1 month ay huminto na rin si Ruel sa pagsama. Nahihiya raw ito sa mga boarders na hindi niya na nagagawa ang ibang utos ng mga iyon dahil palagi siyang wala. Kalaunan ay nagrenta na lang din si Leo ng bahay na kanyang titirahan. Bale, isang lumang-luma at tagpi-tagbing bahay iyon sa may malaking puno sa harapan at espasyo na kasyang pagparadahan ng tricycle. Minsan kasi ay hindi niya na inihahatid ang tricycle kina Mang Sami, lalo kapag namamasada rin siya ng gabi. Isang araw, nag-text sa kanya ang babaeng si Christy. Isang 2nd year college na dalaga na border doon kina Ruel. Kuya Leo, pasundo po ako sa school. Tiningnan ni Leo ang kanyang relo. 9:00 na ng gabi. Dapat hindi na siya lalabas ng ganong oras, lalo at maghapon na siyang namasada, pero nahiya siya. Kaya sinundo niya na rin ang dilag. Pagkarating roon ay sinabi ng dalaga, Kuya Leo, ayoko pang umuwi sa boarding house. Naroon ang boyfriend ko naghihintay. Nag-away kasi kami kasi nakita ko siyang may kasamang ibang babae. Pero sinabi niya na kaibigan niya lang daw. Pero malinaw kong nakita na niyayakap siya ng babaeng iyon at inakbayan niya rin ng mahigpit kaya hindi ako naniniwala sa kanya. Sabi naman ni Leo, saan kita ihahatid? Pwede bang sa bahay mo na lang muna ako tatambay? Sigurado ka? Barong-barong lang ang tinitiran ko Oo naman po. Sige na po, doon na lang. Kahit hanggang hating gabi lang. Tapos kapag 12:00 na ay ihatid mo na lang ako sa boarding house. Okay, sige. Ikaw ang bahala. Sagot ni Leo. Pero ang totoo ay na-excite siya. Isang napakagandang dalagang iyon si Christy. Anak ng isang dentista na taga Bulacan.
At dahil sa medyo may kaya sa buhay, kaya imbis na isang kwarto ay dapat 4 ang nakaupo pa. Pero 2 lang sila ng pinsan niya ang nakatira roon. Pagkarating sa bahay ni Leo ay hindi agad tumuloy sa loob ang dalaga. Oh, saan ka pupunta? Tanong ni Leo. Sa tindahan lang po, may bibilin lang. Sige. Sagot ni Leo at hinayaan lang ang dalaga. Pero nagulat siya dahil pagkabalik noon ay may dala na 2 1-liter na Red Horse at 2 malalaking tortillas na chips. Oh, ano yan? Gusto kong uminom, Kuya Leo. Masama ang loob ko sa boyfriend ko eh. Gusto kong gumanti sa ginawa niya sa akin. Alam mo ba na isang buong gabi na hindi ko siya makontak? Ang sabi niya ay maaga raw siyang nakatulog. Pero noong makausap ko ang kapatid niya ay sabing hindi naman daw umuwi ang kuya niya noong buong magdamag. Kaya alam kong nag-overnight sila ng babae kasama niya. Kaya hindi ako matatahimik hanggat hindi ako nakakaganti sa kanya. Wika ng dalaga at dumaretso na sa kusina ni Leo at kumuha ng baso. Nagsimulang mag-inuman sina Leo at Christy. Mukhang uhaw na uhaw ang dalaga dahil halos punuin ang baso sa bawat tagay nito sa sarili. Makalipas ang 1 oras ay lasing na ang dalagang si Christy. Nagulat na lang si Leo noong lumapit ito sa kanya at umupo sa kanyang hita ng paharap. Anong ginagawa mo? Sabi naman ng dalaga. Kuya Leo, please, tulungan mo akong makaganti sa boyfriend ko. Kung kaya niyang gawin yun, kaya ko rin. Huwag kang mag-alala, Kuya Leo. Wala kang magiging pananagutan kahit anuman ang kahuntungan nito. Basta wala ka ring ibang pagsasabihan Ano, deal? Sige. Maiksing sagot ni Leo at agad nang pinagbigyan ang hiling ng dalaga. Dahil sa mag-isa lang si Leo sa inuupahang bahay kaya wala siyang inaalalang makakarinig o may istorbo sa ginagawa nila ng dalaga. Sinamantala niya na rin ang pagkakataong iyon lalo at nakiusap naman sa kanya ng maayos ang dalaga. Dahil na rin sa parehong nakainom ng alak kaya matagal bago nila narating ang dulong hinahangad. Kaya masasabi ni Leo na na-enjoy niya ang bagay na pinagsaluhan nila ng dalaga. Halos mag-aalas 12 na ng hating gabi noong sila ay matapos. Hinayaan muna ni Leo na makatulog ang dalaga para makapagpahinga at mabawasan ang pagkalasing. Pagsapit ng 3:00 ng madaling araw ay ginising niya iyon. Christy, 3:00 na ng madaling araw. Tara na, ihahatid na kita sa boarding house nyo. Tumungo lang ang dalaga, kaya inalalayan niya na iyon na may sakay sa tricycle. Pagkababa sa boarding house ay inabutan siya ng dalaga ng 1,000 piso. Ang laki naman ito. Kahit 200 ay ayos na. Wika ni Leo. Sabi naman ng dalaga. Hindi lang yan para sa pamasahe, kuya. Kundi para na rin sa pagdamay mo sa problema ko. Pati na rin sa pagtulong na makaganti ako. Yung pangako mo walang ibang makakaalam nun. Oo, promise. Sagot ni Leo at pumasok na ng boarding house ang dalaga. Malawak naman ang ngiti ni Leo na pinaandar ang tricycle at umuwi na. Dahil nakainom na siya, nakapagbawas pa ng init sa katawan at kumita ng malaki. Maliban sa dalagang si Christy ay marami pang dalagang nakatira sa boarding house na nakasama sa kanyang bahay na inuupahan. Tila naging kuya-kuyahan kasi siya ng mga iyon. Kapag magpapasundo ng alanganing oras ay talagang sinusundo niya.
Kaya hindi lang pera ang nakukuha niyang kapalit. Madalas rin siyang mapagbigyan ng pisikal na kabayaran. At dahil sa simple at tahimik siyang tao, kaya pinagkakatiwalaan siya ng mga iyon na wala siyang pagkukwentuhan kahit pa kay Ruel. Mabilis lumipas ang mga buwan at taon dahil sa pagiging masinop ni Leo sa pera, kaya mabilis rin siyang nakaipon. Nakabili na siya ng sarili niyang tricycle at kalaunan ay nabili niya na rin ang lupa at bahay na kanyang inuupahan lang dati. Hanggang sa makilala niya si Rosinda, ang babaeng nagpatibok ng kanyang puso. Isa rin sa mga boarders ni Ruel doon sa boarding house. Mula first year ay naging service na siya noon sa paghahatid sundo sa eskwelahan. Siya rin ang madalas pakisuyuan sa iba pang mga kailangan noon, lalo na kung may bibilihin na mahalagang materyales sa mga project. Kaya mabilis silang nakapagpalagayan ng loob. At bago pa makagraduate ang dalaga, ay naging kasintahan niya na ito. At ito rin nga ang kanyang nakatuluyan. Makalipas ang 3 taon, magmula noong makagraduate ang dilag. Sa ngayon ay masaya na silang namumuhay sa Maynila kasama ang kanilang 4 na anak. Wakas. Ayun my loves, sana na-enjoy nyo ang kwentong ito. Sana ay mag-subscribe ka muna bago matapos ang video ito. At mag-iwan ka na rin ng kaunting mensahe para sa akin. O komento sa kwentong ito. Para naman alam kong nakasama kita rito. Salamat my loves ha. Ingat ka palagi. Bye-bye.